Joint efforts po ng PNP and AFP. Ano sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Doon po mismo sumuko. Yes po. Apo. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nagbida-bida na naman itong si Abalos, mga kababayan. Bakit? Siya po yung naunang nagpaalam sa kanyang social media account, sa kanyang Facebook, na umano'y nahuli na itong si Pastor Kibuloy. Ngunit yan po ay hindi totoo, mga kababayan. Ang nakakahiya, dahil agad po kinagat ng iba't ibang mainstream media, GMA, ABS-CBN, at iba't ibang mga malalaking mainstream media na nahuli daw sa Kingdom of Jesus Christ. Doon daw po. Tama daw itong si Torre. Sa Kingdom of Jesus Christ daw po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. No, hindi po. Isang kasinungalingan at bida-bida po ang ginagawa ni Abalos. Kasi ang totoo o mano, mga kababayan, si Pastor Apollo Kibuloy ay sumurrender dito po kay Major General Edmundo Peralta, Commander of Intelligence Services of Armed Forces of the Philippines o ISAP. So malinaw po mga kababayan na hindi po sumuko. Iba yung nahuli kaysa sumuko, no? Hindi pala totoong nahuli. Correction. Hindi po totoong nahuli kundi sumuko. Surrender. So iba po yung captured and surrender. Iba po yung nahuli at sumuko. So talagang gusto nilang linisin ang kanilang kapalpakan dahil palpak po. Hindi po totoo yung heartbeat ni Torre na yan. Dahil hindi niya naman natagpuan si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Nasa North Cotabato o mano ito. Nag-surrender, mga kababayan natin. At si Jean Pajardo, no, hindi rin binirify ang impormasyon. At ang sinasabi, nasa loob daw ng QGC, nahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy. Naku po, spokesperson ng PNP, sinungaling, mga kababayan. Pakinggan natin. Po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa... So, tama po yan mga kababayan. Yun ang ginawa kasi ng AFP. So, mula sa lugar kung saan nag-surrender po itong si Pastor at ang kanyang kasamahan, ay dumiretso po sila sa Kingdom of Jesus Christ para doon po sila pipikapin at dadalhin po sa Camp Crame. Pero ulitin natin mga kababayan, hindi po nahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy. Voluntaryong sumuko po ito. No? Kaya pahiya po si Torres sa kanyang sinasabing heartbeat. Pahiya po itong si Abalos na sinasabing nandyan si Pastor. Itong si Marbel na pahiya po. na mga around 9-10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito. So mukhang excited sila, no, mga kababayan natin. Party-party ata sila ngayon. Dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko. No, negosasyon. Tinakot nyo nga po eh. Tinakot nyo daw po, ma'am, yung mga taga QGC na kung hindi ilalabas si Pastor Kibuloy ay ika-cut off nyo po yung kuryente at tubig at papalabasin ang lahat ng mga nasa loob. Aarestuhin ang magbibideo kasama ang mga vlogger. So walang negotiation na nangyari. Dahil hindi naman sumuko pala sa inyo si Pastor Kibuloy. Di ba? Dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Doon po mismo sumuko. Yes po. Apo. Grabe no, mga kababayan natin. Talagang napakasinungaling, no?
sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ, sumuko daw si Pastor Kibuloy. So nandun po ba itong si Major General Edmundo Peralta sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan doon po nag-surrender itong si Pastor Kibuloy. No? So wala po, fake po yun mga kababayan natin. Mali po ang sinasabi ni Colonel Jen Fajardo. Ano lang, si Secretary Abalos lang ang pwede mag-confirm nitong lahat. Aha. Hindi pa sure sir kung saan galing sa compound pa siya. May area. Well, ang nakita nila pa galing sa hangar. So, Na after 2 weeks na paghanap sa kanya ay bumitaw na siya. it's a relief. Malaking relief. Matulog muna ako. Pawin muna tayo na So anong order mo sa mga pulis ngayon kasi nung nalaman na may nangyayari na sa Kaap sa TUG 11 ay yung mga pulis high na moral makakauwi na po. Anong mensahe mo sa mga pulis na hindi bumitiw? Ako po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan. Matulog daw muna si Tore. So, matulog ka na ng diretso, Tore, ha? Dahil kayo po ay pahiya, Mr. Tore. At sa dami po ng inyong sinira dyan sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dapat kang managot, dapat kang kasuhan, dapat kang ikulong. So, Senator Bato, dahil nalaman nyo na ngayon na talagang sinungaling po itong si Tore, so alam nyo na po yung gagawin sa susunod po na pagdinig sa Senado, no? Dito kay Tore. Dahil walang heartbeat, nagsira lang po sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, nagbutas, yung napakagandang paligid po ng KOGC ay talagang sinira po ng mga kapulisan na dineploy nyo dyan. Kahapon, kanina lang pala, ay halos 10,000 daw na pulis ang pumasok sa loob. So, grabe talagang pagbabanta at napakarami nyo sanang arestuhin kung hindi sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro palagay ko naisip ni Pastor Apollo Kibuloy na isakripisyo na lang ang kanyang sarili kaysa mga miyembro na po ang kanilang sasaktan, aarestuhin, i-confiscate ang cellphone, tapos shutdown yung kuryente at saka tubig. So, siguro ganyan na lang po yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. No? So, at alam naman po natin na kaya naman po siguro malusutan ito ni Pastor Kibuloy dahil kulang naman umano itong ebidensya ayon po sa kanyang mga legal counsel, abogado po, mga kababayan natin. So, kayo po ha, alam niyo na po yung totoo mga kababayan natin. Hindi po nahuli kundi sumuko po itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi gusto lang po talaga matakpan, gusto lang po maging malinis po itong si Tore, si Abalos at saka si Marvel. Kaya pinapalabas nila, o kasama pa si Pardo, kaya pinapalabas po nila na sumuko daw, nahuli daw itong si Pastor Kibuloy. Nalilito na po tayo. Nahuli daw, pero ang katotohanan ay voluntaryo sumuko po ito. So ang tanong, saan mapupunta ang 10 milyon? Pupunta pa rin kaya kay Tore, mga kababayan natin? So yan po yung ating pakaabangan. So far, baka magkakaroon ng press con o magsasalita po yung abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. So abangan po natin kasi ang laban na ito ay hindi na po sa Senado. No, ang laban na ito ay sa korte na rin. So pagandahan, pagalingan, patibayan po. No, sino yung may sapat na ebidensya? May sapat po ba sila na ebidensya sa kanilang claim na sila ay minolisya ni Pastor Kibuloy? So pag sa akin lang kasi wala eh. Talagang gawa-gawa lamang at sila po ay ginagamit lang ni Ontiveros para sa personal na agenda rin ni Ontiveros, mga kababayan. So maraming salamat at yan muna yung ating mga update. Para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. This is Kababayan Meron Page para sa Tunay Nation. Best po.